Hello guys! Join me today sa aking kalukuhan as I make Indian food which is called roti. Very familiar food ito sa karamihan, pero sa mga hindi pa nakakaalam, ginagamit ito as pamanit minsan sa kanin or pang-partner sa ulam. Also taken as snacks, depende naman sa inyo. Pero ako kasi, kalabas siya ng kanin. For sure magugustuhan nyo rin na to. Sa paggawa nga guys, mag-mix lang tayo ng flour. Nagtabi nga pala ako ng konting flour para mamaya kasi magpa-flatten ng dough. Yung flour, yung salt, naglagay ako ng medyo maraming oil, melted butter, at konting sugar. If you like lang naman kasi pwede rin naman siyang walang sugar. Kasi may natikman ako na walang sugar para may hint lang siyang para skyflakes. Mekos-mekos lang natin ng onte. Tapos, after nyan, parang mag-mix lang siya ng onte dyan. Pwede na natin lagyan ng warm water. Mas okay kasi the warm water talaga. Pero sabi nila pwede daw ang cold water. Sige, Day, halukayin mo. Sabi nga pala sa video na napanood ko, mas maraming oil, mas malambot yung roti. I don't know if totoo, pero marami rin inilagay ko eh. Yan, mix-mix lang natin, no? Makikita nyo naman yung itsura niya. Then, shala na. Need. Lamasin mo, be. Ay, masahin pala. Mix-mix lang natin yan, lamasin. Masahin! Masahin mo lang ng masahin. Hanggang sa mabuo yung dough. Pansin nyo guys, ayaw humiwalay sa kamay ko. Sa dulo ng kamay ko yung mixture. Kasi parang napasobra yata ako ng tubig dito. Tansya-tansya lang kasi tubig yan, no? So, ang ginawa ko is, nagbudbud na ako ng konting harina, konting-konti lang. Para lang mag-dry siya. Then, makikita nyo naman yan habang minamasa nyo, nagmimix siya, nawawala na yung tumidikit sa kamay. Pag nakita niyo yan na hindi na siya dumidikit sa kamay at saka medyo buo na yung dough, ibig sabihin, it's ready na to flatten, isi-shape na natin siya. Kasi malinis na sa kamay, lahat naipon na talaga siya. Kailangan na natin mag-ready niya ng papag-flatten niya. Wala nga pala akong paglalapatan nito nung tawag dun. Hindi naman kasi kailangan mga shala na gamit kung meron ka naman, no? Basta mag-improvise na lang, kaya ng ganito. Pinalot ko lang siya ng cling wrap. Tapos, yung aking rolling pin is rolling baso lang yan na nakabalot din sa cling wrap. Kumuha lang tayo ng isang handful sa mixture, bibilogin natin. Tapos, magbugbog nga pala tayo ng konting harina sa paglalapatan para di siya dumikit. After mag-roll, i-flatten siya, then pwede na siyang gamitan ng ating rolling pin. Pag medyo lumapad na, baliktarin natin. Ganon din ang process, pudburan ng konting harina at i-flatten hanggang sa mas lumapad siya. Basta guys, basta makuha nyo yung gusto nyong thickness, malapad man yan o hindi masyadong malapad, okay lang yan. Basta sa pare-parehas yung nipis niya. Kasi pwede siyang makapal, pwedeng manipis, depende sa gusto mo. Pero mas matagal maluto kasi yung makapal. Paulit-ulit na yung process ng pag-flat niyan hanggang sa maubos. Nakarami yata ako niyan kasi ang gagawin ko nga is for a week. Kaya marami akong ginawa. Siguro mga 14 ganyan ang nagawa ko. Hindi ko na nabilang. Basta keep watching lang guys. And next natin is, pagtapos natin i-flatten yan, ituturo natin yung twist ng pagluluto niya sa pan. Kita nyo naman guys, pinarehas ko talaga sila ng laki.
para madali na lutuin. Tsaka parehas na sila ng nipis diyan. Nakarami nga ako. Almost pang isang linggo po talaga siya. Tsaka ang ganda ng kinalabasan niya. Hindi sticky, hindi rin dry. Soft talaga siya. Next natin, punta na tayo sa pagluluto. Sa pagluluto naman, guys, mag-ready lang tayo ng pan, preheated na yan. Tapos naglagay ako ng konting oil. Konting-konti lang para pangbasa lang siya sa pan. Kasi papahiran ko pa siya ng butter. Mas gusto ko kasing pwede namang wala, pero mas gusto kong pahiran ng butter siya. Bago mo ilagay yung roti, piece by piece yan eh. After nyan, antayin mo lang siya. May magpo-form yan na parang hot bubbles, mga air bubbles siya. Makikita mo na pwede na siyang baliktarin pagka medyo may magbabubbles na. Pag too early ang pagkakabaliktad mo, ganyan ang naging itsura, maputla. Kaya ko nga pala yan pinipress kasi para daw magpantay yung sa ilalim niya. Kasi sabi nila is hindi daw naluluto pa nagbabubbles. May mga side na hindi inaabot sa pan kahit flat yan. Makikita nyo yan pag nagkaroon na ng bubbles siya. Nagkakaroon na ng spacing. Ganon din yung itsura niya pag naluto na. Kung ano yung medyo burnt side niya. Yun na yung luwalapat na lang sa pan. Ayan, nakikita nyo may mga bubbles na yan. Kaya binaliktad ko at ganyan ang kinalabasan. Kaya kailangan siya i-press. Kasi kung hindi mo siya i-press, yung mga nag-brown na yan, yun lang talaga ang masusunog ng masusunog. Pero hindi yan sunog, guys. Napakalambot niyan. Ganyan lang talaga ang itsura niya. Sorry, magulo yata, guys, kasi umuulan. Pero, ito nga pinas-forward ko na yung pagluluto natin. Nag-reshape ako yung last na roti ko, ginawa kong heart shape. Para po pala yan sa mga tumapos ng video natin. Thank you po pa sa panunood. Sana magustuhan nyo ang roti natin. Tumitimok pa yung heart na yan. Thank you guys!